sa pagpapatuloy ng ating istorya. Matapos madiskubre ni Xu Xiaocheng ang pambihirang kakayahan ni Lingling sa paggawa ng paeldores, ginawa niya itong full-time slave. Araw-araw, puwersado si Lingling na humarap sa mainit na palayok at walang patid na pamaypay, tila sinisip-sip ang kaluluwa niya ng masamang espiritong si Xu Xiaocheng. Kaya mo yan, sigaw nito palagi, ang kinabukasan ng senior brother mo. Nasa iyo ang susi, wika ni Wang Yang na parang demonyo habang kumakain ng mga elixirs. Dahil sa kabaitan at pagka-inosente, sunod lang ng sunod si Lingling, hanggang di niya namalayan. Isa na pala siyang paeldores machine on legs. Dumating ang araw na umabot na siya sa sukdulan, tumakas siya, nagkubli sa mga palumpong, pal-ingalinga, hoping for peace. Pero hindi, si Xu Xiaocheng, ang hari ng instant entrances, biglang sumulpot mula sa dilim na may demonyong ngisi. Ayan ka pala, junior sister, tara na, time to cultivate at mag-refine ng mga elixir. Nang makita, hapasigawa sa takot si Lingling, gabi na, nasa bathtub siya para maligo, halatang wasak at pagod. Grabe, sobrang pagod ko, akala niya tuluyan na siyang nakawala, pero biglang, blag, may sigaw mula sa bubong. Junior sister, huwag kang tamad, ang mga pills ko ay nasa kapalaran ng kamay. Si Xu Xiaocheng ay wala talagang preno, para lang matupad ang ambisyon sa immortality, handa siyang isugal ang sanity ni Lingling. Araw-araw, mas pagod si Lingling, tumatakbo sa paligid, paulit-ulit na bumubulong ng mantra. Hindi ako pagod, abracadabra, super refined chi pill, lumitaw ka. Pero, epic fail, hawak niya si Yang Li sa halip na ingredients. Napasigaw tuloy ang bata. Second on, please po, tigilan mo ko. Lumipas ang isang linggo, si Xu Xiaocheng grabe kung makaabuso. Sabi pa ng narrator, galit na galit, kain ng kain, wala namang cultivation, nasasayang lang ang heavenly resources. Pero si Xu Xiaocheng ay hindi nagustuhan ito, pak na pak ang confidence, napalaban pa sa narrator, excuse me ha, kahit narrator ka, di ako natatakot sa'yo. Lumipat ang eksena sa Bureau of Supervision, kung saan chill na chill si Bailey sa kanyang opisina, nakaupo habang nagpupuff ng cigar, habang bumubulong. Second senior brother, huwag kang maging kampante na walang akong gagawin sa'yo. Pagkatapos, nagbuntong hininga siya, ngumisi at nagwika habang nakasandal sa kanyang sofa na gawa sa kahoy, hay, matatapos na ang mga payapa at maayos na araw. Samantala, sa Enlightening Valley, sabi ni Feng Qingyu habang kausap si Xu Xiaocheng habang nag-iihaw ng ulo ng rabbit. Alam mo, isang linggo pa lang si junior sister rito, dati takot na takot, pero ngayon, sanay na sa rayot nating lahat, mabagal man, bumibilis na rin ang cultivation niya, at ang dating sira niyang spiritual root, aba, parang mas matibay pa sa relationship goals ngayon. Tumango lang si Xu Xiaocheng, tahimik pero may laman, biglang napatalon si Feng Qingyu. Na para bang may na-miss siya sa group chat, nga pala, maganda ang epekto ng mga pil na niluluto niya, nakakatulong itong mag-ipon ng chi, mag-focus ng isipan, at kahit makapag-breakthrough pa sa kanilang mga realm, pangalawang nakababatang kapatid, nasubukan mo na ba? Ngunit, biglang nagbago ang ihip ng hangin, parang bumagsak sa -10 degrees Celsius ang paligid, dahan-daang napaatras si Feng Qingyu, habang kinakalaban ang titig ni Xu Xiaocheng na parang titig ng kamatayan galing sa langit. Kumain ka na ba? Huwag mo ko suntukin, please, kung sesepakan mo ako, baka mag-a-ascend ako, ngayon na. Ngunit sa kanyang isip habang pawisan ang mukha sa kaba, nakalimutan ko na naman, di nga pala effective ang pil sa kanya at kay Lingling, Diyos ko, muntik na talaga. Sakto sa oras, dumating si Lingling na parang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo. Magandang umaga, pinakamatandang nakatatandang kapatid, magandang umaga, pangalawang nakatatandang kapatid. Nang marinig ito, lumingon si Xu Xiaocheng kay Lingling at bumati. Good morning, samantala, napabuntong hininga si Feng Qingyu, akal ang ligtas na siya sa sunod na explosion. Sa sandaling yun, may hawak na sulat si Lingling, at nang makita ni Xu Xiaocheng kung kanino galing, napakunot noo siya at nagwika. Sulat galit kay 6th junior brother, sunugin mo na agad yan. Ngunit, napatawa lang ang sagot ni Lingling, nagbigay ng sarkastikong ekspresyon. Ano ka ba, para sa akin to, galing kay 6th senior brother. Nang marinig ito, napanganga sa gulat si Xu Xiaocheng, para sa'yo, ano kaya ang plano niya? Pagkatapos, agad na binasa ito ni Lingling ang nakapaloob sa liham. Iniimbitahan ako ng ika-6 na nakatatandang kapatid na sumali sa 4 Symbols Auspicious Formation,
Ang Four Symbols Auspicious Formation ay isang makapangyarihang array na pumipigil sa mga nakakatakot na nilalang, dahil sa pagiging komplikado at hindi inaasahan nito. Paminsan-minsan ay may mga halimaw na lumalabas mula rito, kaya naman, madalas magsagawa ng mga kaganapan ang Supervision Bureau para kumuha ng mga voluntaryong handang linisin at ayusin ang formation. Nang marinig ito, agad na lumapit si Feng Qingyu kay Lingling kabado ang kanyang ekspresyon at nagwika. Sandali, kakakuha lang natin kay Lingling mula Lightning Valley, tapos isasama agad sa gantong formation. Nahihiyang sagot ni Lingling habang hinimas-himas ang kanyang ulo, sabi ni Sixth Senior Brother, ako raw ang pag-asa ng Enlightening Valley, ako lang daw ang qualified mag-represent, samantala, si Xu Xiaocheng, Junior Little Sister, mag-ingat ka sa mga scam sa Koreo, matandang kuya, turuan mo ng leksyon ang baguhan, nang marinig ito, sumabat agad si Feng Qingyu. Parang teacher sa emergency briefing, sige, ganito yan. Si Bai Lei ang ika-6 na nakatatandang kapatid ng Enlightening Valley, ang pinaka-aroganteng second-generation official sa kasaysayan mula nang may tayo ang Great Zhou Kingdom, bilang nag-iisang anak ng pamilyang Bai, may malalim na pinanggagalingan si Bai Lei, masasabi na isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Great Zhou Empire. Kapag nasa piging ito si Bai Lei, parang nagiging ATM machine ng ginto, maganda mood ko ngayon, ginto para sa lahat, libre kayong lahat para mag-party. Napabuntong hininga si Feng Qingyu habang nagpapatuloy sa kanyang pagkukwento. Pagkatapos ng kanyang gold giveaway phase, nagsawa na yata si Bai Lei sa party-party life, lumipat siya sa Supervision Bureau at naging head ng 6 Supervision Department, busy araw-araw sa mga legal na kaso pero hindi pa rin nalilimutan ng Brotherhood. Lagi siyang may entourage ng magagandang babae, at isang di mawawalang puffing apparatus na parang parte na ng kanyang outfit. Hay nako, ang tagal ko nang di nakikita ang mga senior brothers ko. Dapat dalawin ko sila. At syempre, may pasalubong akong mag-agarang item, wika ni Bai Lei habang umingiti sa mga babaeng sa paligid. Ilang beses na siyang mayabang na kumuha ng mga kayamanan at halamang gamot na hindi alam kung saan galing, at ipinapakain ito sa kanyang mga nakakabatang kapatid sa ngalan ng magagandang bagay. Para pag-aralan ang mga katangian ng mga yun, minsan na niyang nalason si Xu Xiaocheng at nagdulot pa ng sunod-sunod na kalamidad, tulad ng pagtubo ng binti ng ahas, kaya naman, naka-blacklist na siya ngayon sa valley. Nang marinig ito ni Lingling, napa-atras siya sa gulat at nagtanong. Hala, ganun pala si Sixth Senior Brother, kailangan ba naming umatras kapag andyan siya? Samantala, si Xu Xiaocheng ay hindi nagpahuli, itinuro ang direksyon ng tirahan ni Bai Lei, gamit ang kanyang bamboo stick at nagtanong, ayan ba yung bahay ni Sixth Junior Brother di ba? Bibigyan ko siya ng regalo gamit ang air delivery para matapos na ang pag-scam niya sa mga babaeng wala pa sa edad. Nang makita ito, napa-atras sa gulat at natarante si Feng Qingyu. Hoy tigil, pagkatapos, hinawakan niya ang bamboo stick na hawak-hawak ni Xu Xiaocheng na may pagmamakaawang ekspresyon. Kapag pinadalhan mo siya ng Red Along yan, magiging pista para kay Bai Lei. Tumango si Xu Xiaocheng, parang may plano, sige, next time na lang at mechanical ascension ang mararanasan niya. Tinawag niya si Lingling, hinawakan ng liham, at seryosong tinanong siya. So, junior sister, gusto mo pa ring tumuloy? Nag-alangan si Feng Qingyu, parang may mabigat na hinala. Little junior sister, pag-isipan mo, pagkarinig sa sinabi. Agad lumapit si Lingling, halatang kabado, may bahid ng pag-aalala ang mga mata, at mahina ngunit mariing nagtanong. Kung ganun, tutuloy pa rin ba ang mga senior brothers ko? Bahagyang ngumiti si Feng Qingyu, kalmadong iniangat ang kamay na parang pilantik ng hangin sa ibabaw ng lawa. Munting kapatid, aniya, huwag ka munang mangamba, iniisip ko pa si ika-6 na kapatid. Ngunit bago pa man tuluyang maipahayag ang kanyang saloobin, mabilis na sumingit si Xu Xiaocheng, walang alinlangan, may buong paninindigang binasa ang hawak na sulat habang mariing sinabi. Okay lang yan, napatigil si Feng Qingyu, agad lumingon sa kaibigan, may kutob na hindi basta-basta ang nasa likod ng tinig nito. Ha, bakit naman, tanong niya, may halong gulat at pag-aalinlangan. Pero bago pa siya muling makapagsalita, inunahan na siya ni Xu Xiaocheng, matatag, diretso sa punto. Heto, isang manual para sa espada, pag-aralan mo ito sa mga darating na araw. Gumagawa ako ng armas na para lang sa'yo, hindi ka pwedeng lumabas ng walang pananggalang. Para kay Lingling, parang biglang tumunog ang victory theme, kumislap ang mata niya, panang tiwala at excitement habang naglalakad. Salamat, second senior brother, hindi ko sasayangin ang tiwala mo, dadalhin ko ang pangalan ng Enlightening Valley na taas noo.
Umalis na siya, bitbit ang saya't determinasyon. Samantala, si Xu Xiaocheng ay nagwagayway ng kanyang kamay at mariing tumugon. Sige, mag-enjoy ka. Sa sandaling ito, lumapit ng bahagya si Feng Qingyu kay Xu Xiaocheng nang may panunuyang ekspresyon at nagsabi, Brother Xiaocheng, maalalahanin ka pa rin, ngunit, hindi ito nagustuhan ng ating bida, isang matinding sampal ang lamandeng sa mukha ni Feng Qingyu dahilan ng kanyang pagkaka-atres. Ang ingay mo, baliw? Sigaw ni Xiaocheng habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos, huminga ng malalim si Xiaocheng, saka nagdeklara. Mamaya, sumulat ka ng liham sa ikawalong junior brother natin para alamin kung anong pakana na naman, ang ginagawa ng 6th junior brother. Nang marinig ito, agad na tumugon si Feng Qingyu kahit na namimilipit sa sakit ng pagkakasampal. Sige, gagawin ko ang sabi mo boss. Pagkatapos, tumingala si Xu Xiaocheng sa langit, at mariing nag-isip, paano kung sa pagkakataong to, hindi niya ako dinadaya, paano kung may nahanap na siyang paraan para makapag-cultivate ako muli. Pagkalipas ng 5 araw, naroon sa pintuan sina Feng Qinggai at Liu Yaba, handang samahan si Lingling bago siya bumiyahe, ngunit bago pa man siya makaalis, humarap siya sa kanila ng buong tapang. First senior brother, fifth senior brother o sister, pangako, ipagmamalaki niyo ang Enlightening Valley dahil sa akin. Pagkarinig niya nito, bahagyang napatawa si Feng Qingyu, hindi para mangutya, kundi dahil sa kanyang taos-pusong pagsuporta, may kislap ng saya sa kanyang mga mata habang sinabing, ayos na ayos yan. Pagkatapos, iniabot ni Feng Qinggai ang isang bagay. Isang natatanging espada ito, ipinabibigay ng second senior brother, sabi niya, makapangyarihan ito, kaya gamitin mo lang kung kinakailangan, at may pag-iingat. Nang makita ito, kumikinang ang mga mata ni Lingling sa galak habang tinatanggap ang regalo. Grabe, si second senior brother, sobrang maalaga talaga. Ngunit naroon ang bahagyang lungkot sa kanyang tinig, hindi ba siya darating para magpaalam sa akin, pero bago pa maiyak ang eksena, binawi niya agad ito ng isang masiglang ngiti. Sige, aalis na ako. Nang marinig ito agad sumagot si Feng Qingyu habang iwinagaywang ang kanyang kamay, sige, ingat ka, ha, uwi ka agad kung maaari. At saka tuluyang lumakad si Lingling papalayo, bitbit ang pag-asa at espada. Samantala, habang minamasdan ni Liu Yaba sa likod si Lingling siya ay seryosong nagpahayag. Kung pagbabasehan ng kasalukuyang antas ni Lingling sa Four Symbols Wishful Formation Ceremony, siya ang unang matatanggal. Ngunit tahimik na ngumiti si Feng Qingyu, may misteryo at tiwala sa tinuran. Wala kang dapat ikabahala, naroon pa rin yung baliw na lalaki. Lumipat ang eksena sa gilid ng lungsod, may 2 tao nakaupo tila wasak ang loob, ang bawat buntong hininga nila ay may bigat ng 1,000 kabiguan, sa sahig isang USA ang nakahandusay tila ito ay pagod na pagod. Isa sa 2 nakaupo ay si Mei Yuchen, isang cultivator mula sa Moonwatch Pavilion, na halos maiyak sa pagkabalisa, hindi pa nga nagsisimula ang Four Symbols Wishful Formation, nasugatan na agad ng Demon Beast ang USA namin papuntang dito, patay tayo nito. Anong gagawin natin? Sa harap niya ay si Mei Tuishang, mukhang nawalan rin ng pag-asa. Kapag nalaman to ng elder na sinira natin ang kanyang sinasakyang hayop, tiyak, magiging kasaysayan na lang tayo, sa pinakamasakit na paraan. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa paligid, may sumigaw. Hoy, tignan nyo, may lalaking nakasakay sa aso. Anong sekta to? Nakakapagsalita ng tao yung aso, ang weirdo. Nang marinig ito, mabilis na lumingon ang 2 nang may pagtataka. Aso na nagsasalita, wika ni Mei Yuchen, sa sandaling ito, kitang-kita nila si Xiaocheng, parang hari na nakasakay sa likod ng kanyang alagang aso na si Dacheng na isang immortal dog. Pwede ka bang bumaba dyan? Aso ako, hindi ako kabayo, may sense ka ba? Pero chill lang si Xiaocheng, parang wala lang, di ba ikaw na nga yung palaging mayabang na naka-enlightenment na at immortal na raw, dapat lang kayanin mo akong pasanin, ang tibay mo di ba? Bagay ka talagang maging alagang sasakyan. Samantala, napatawa ang 2 hangal, kung nakakapagsalita na to, ibig sabihin may enlightenment na siya at malamang, may matinding inner core ito, wika ni Mei Yuking. Agad namang nag-react si Mei Tuishang, parang kidlat sa excitement. Aba kung ganun, solve na tayo. Sa sandaling ito, si Dacheng ay nagwika na may halong yabang sa tinig at tikas sa tindig. At least ako marunong lumipad, yung iba riyan, ni sword flight nga, wala pang alam. Pero bago pa siya makapagpatuloy sa pagmamayabang, kumilos si Xiaocheng, walang pasintabi, hinayla niya ang tenga ng alaga niyang aso habang sumigaw. Ano ba yang pinagsasasabi mo?
At ano naman ang ikakabighani sa paglipad-lipad mo dyan? Umiiyak si Dacheng, pilit na kumakawala. Aray, tigilan mo na yan, masakit na ang tenga ko boss. Habang hinihila ni Xiao Cheng ang tenga ni Dacheng, biglang isang boses ang nagpahayag, handang makipagnegosasyon, brother, ang astig ng aso mo ibenta mo na lang sa amin yan. Nang marinig ito, agad na lumingon si Xiao Cheng nang may pagtataka habang nakahawak sa tenga ng alagang aso. Pagkatapos, si Mei Yuchen ay lumapit at nagpatuloy sa kanyang pangungusap, disciples kami ng Moonwatch Pavilion, kung sa amin yan, tutulungan namin siyang umangat sa cultivation. Tama, kung sayo lang yan, baka walang marating ang potensyal niya. Bibili kami ng maraming spirit stones para dyan, dagdag ni Mei Tuishang nang may kumpiyansang ekspresyon. Samantala, mabilis napansin ni Xiao Cheng at Dacheng ang isang hayop na nakahandusay sa lupa. Napailing sila ng bahagya at sabay silang nagbuntong hininga. Pagkatapos, mabilis na tumugon si Xiao Cheng ng may sarkastikong ekspresyon, gets ko na, sugatan ang sinasakyan niyo, kaya gusto niyong kunin ang inner core ng alaga ko, ang noble, niyo naman, muntik na akong maiyak sa drama niyo, nang marinig ito, nang laki ang mata ng dalwa sa gulat at nagwika, hindi, mali ang pagkaintindi mo, huwag mong sabihin ng ganon. Pero pumutok na ang galit ni Mei Tuishang, tinig ay pa ng yabang. Disciples kami ng Moonwatch Pavilion, isa sa 7 pangunahing sekta, kung ayaw mong ibenta, baka kuhanin na lang namin ang buhay ng aso mo, papayag ka na ngayon? Ngunit matatag ang tinig ni Xiao Cheng, matay malamig pero titig ay matalim. Nasugatan ang hayop niyo, tapos ang solusyon niyo ay patayin ang alaga ko, napakagaling, pero sorry, hindi to bargain sale, hindi ko ibebenta si Dacheng. Nang marinig ito, agad nagpalabas ng chi sa kamay si Mei Tuishang at mariing nagsabi. Dahil ayaw mo sa offer namin, edi dapat kang parusahan. At boom, isinambulat niya ang Moonlight Seal Technique, isang kumikinang na magic formation ang sumambulat sa lupa sa ilalim ni Xiao Cheng at Dacheng. Pero ang reaksyon ni Xiao Cheng kalma lang, tipong parang nakalimutang may exam pa mamaya. Pagkatapos, siya ay nagtanong sa kanyang alagang aso na walang emosyon. Okay. So, ikaw ba ang makikipaglaban o ako na? Tahimik si Dacheng, tila isang bundok na hindi matinag, seryoso ang ekspresyon, parang may binubuong plano sa isipan. Walang babala, lumundag si Xiao Cheng sa ere, ang kanyang katawan ay gumuhit ng matalim na kurba sa kalangitan, para bang isang mandirigmang sinanay ng mga ulap. Samantala, si Dacheng ay nanatiling nakapako sa sahig, pero hindi ito kahinaan, kundi paghahanda. Nang makita ito ni Mei Tuishang, malakas itong tumatawa habang nagsasayaw sa ilusyon ng tagumpay. Huwag na kayong tumakbo, walang silbi yan, kahit foundation establishment cultivators, pinapasabog ng kidlat sa formation na yan. Maliligtas na ang Plum Blossom Deer, baka tumaas pa cultivation natin, panigurado, may reward kay Elder, dadag pa ni Mei Yuchen habang napahagikik sa tuwa. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Xiao Cheng ang kanyang kamay at may panunuyang nagwika. Ang dami niyo pang sinasabi, nakakairita na talaga tong magic attack na to. Pagkababa niya na parang ulap lang ang niyapakan, bamulong siya kay Dacheng nang may tiwala. Ikaw na ang bahala, sumigaw si Dacheng na parang batang may bagong laruan. Woof, easy lang yan, at walang sabi-sabi, sinargo ang formation ng kalaban sa by-roar. Pagkatapos, isang kidlat na galaw ang ginawa nito, mabilis itong lumundag papunta kay Mei Tuishang, dahilan ng bigla nitong pag-atres sa matinding gulat. Sa isang iglap, kinagat ni Dacheng ang kanyang kutsilyo, at boom, isang nakakagulat na pagbabagong anyo ang naganap, ang dating maamong aso, ngayon naging isang higanti na, puno ng puwersa at bangis, walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Dacheng ang isang napakalakas na sipa, direkta sa pagmumukha ni Mei Tuishang, isang hampas na yumanig sa paligid, sapat na upang iparamdam ang kanyang bagong natamong lakas. Pagbagsak ni Mei Tuishang sa lupa, lumindol ang paligid, isang eksenang parang hinugot mula sa aksyon na anime, napakunot noo siya, hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding pagtataka, ang asong yun, kaya niyang gumamit ng spinning kick, totoo ba to? Hindi ito pangkaraniwang alaga, bulalas niya, habang sinusubukang intindihin ang nasaksihan. Habang bumibigat ang tensyon, mariing tumugon si Mei Yuchen, hawak-hawak ang talisman na parang may buhay. Hindi yan basta-bastang aso, hindi mo naiintindihan, may kakaiba sa kanya. Biglang nagbago ng direksyon si Mei Yuchen, tila isang general na bumuo ng bagong estratehiya sa gitna ng digmaan, mula sa kanyang kalmadong postura, unti-unting isinilid niya ang lakas sa hawak-hawak na talisman,
ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Mariing sinabi niya, sa tinig na malamig pero matalim, sige, yung amo na lang ang unahin natin, isa lang naman siyang mortal, parang langgam, isang pitik lang, tapos ang laban. Nang marinig ito, nandilim sa galit ang mukha ni Xiao Cheng at mariing nagwika, aba, ayan na naman yung mortal, mukhang may papalag na naman, kamatayan ata ang hinahanap niyo ah. Pagkatapos, biglang hinablat ni Xiao Cheng ang buntot ni Dacheng, sa gulat at takot, nanigas si Dacheng at napabulalas. Hoy, teka, bakit ako, wala akong kasalanan, sa isang kisap mata, nagmistulang bola sa championship si Dacheng, umiikot na parang ipo-ipo, sa lakas ng hagis, tumilapo ng dalawang hangal na disipulo mula sa Moonwatch Valley, halos hindi na alam kung nasaan sila. Aray, tama na, nahihilo na ako, nananampal na yung hangin sa tenga ko. Nagmamakaawang sigaw ng aso. Unti-unting nanambalik ang katahimikan sa aura ni Xiao Cheng, at sa isang malamig pero matalim na tinig, kung minamaliit mo ang mga mortal, ipaparamdam ko ang tunay na sakit, hindi ng magic, kundi ng katawan. Samantala, nakahandusay si Dacheng sa lupa, lupaypay, habol hininga, hindi ako tao, pero hayop ka talaga, huhuho, luha ang banat niya, may halo ng lungkot at sama ng loob. Makaraan ng ilang sandali, sa registration area ng Four Symbols Wishful Formation. Habang sugatan at masama ang loob, halos magkandara pa sa paglalakad sina Mei Yuchen at Mei Tuishang, para silang mga talunang manok, nagtutulakan pa habang pabalik. Pag nakita ko ulit yung pesteng yun, lagot siya pati yung aso niya, papakain ko sa mga hollow beasts, wika ni Mei Tuishang habang namimilipit sa sakit. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, isang malakas at mapanghamong tinig ang yumanig sa hangin, tila kulog na bumagsak mula sa kalangitan. Oy, saan galing tong mga pulubi na to? May konting katahimikan, at agad itong sinundan ng, mga kapwa Daoist pala mula sa Moonwatch Pavilion. Nagkatinginan sina Mei Yuchen at Mei Tong, biglang lumingon sa pinanggalingan ng boses, at doon, tumambad ang isang hindi malilimutang mukha, si Cheng Gaier ng Bright Moon Mountain Villa. May ngisi sa labi at panunuyang kumikislap sa mga mata. Tinuloy niya ang kanyang biro habang inaayos ang leleyan ng kanyang robe. Akala ko mga pulubi na nasalanta ng kalamidad, buti na lang, hindi pala. Habang pinapanood ang kaguluhan mula sa likuran, hindi napigilan ni Cheng Yi ang mapang-asar na tawa. Hoy, wala kang taste, ang mga taga-sanay mula sa Moonwatch Pavilion ang tunay na nagdidikta ng fashion ng Great Zhou Kingdom, kita mo yung brooch nila. Hugis paan ng aso sa mukha, iconic, hahaha. Agad itong narinig ni Mei Yuchen, at para siyang kidlat na kumidlat sa gitna ng maulap na langit, mabilis siyang lumapit, galit ang bawat hakbang, at mariing sigaw niya. Hoy, miyembro rin kami ng Seven Sect Alliance, hindi kami basta-basta. Sa di kalayuan, si Mi Tuishang ay namutla, halos gustong mawala sa eksena. Buwisit, napahiya na nga ako kanina, kailangan ko pa bang lunukin ang isa na namang kahihiyan, bulong niya sa sarili. Pilit tinatakpan ang sariling pagkadismaya. Mula naman sa kalayuan, napatigil si Lingling, hala, may rambulan ba rito, aniya, habang palapit ng palapit ang kanyang mga mata, nagmamasid, naghahanap ng sentido kumon sa kaguluhan. Pero hindi na nagpaligoy si Cheng Yisan, biglang umatake na parang kidlat na may kalakip na insulto. Hinato niya ng mace sina Mei Yuchen at Mi Tuishang na parang mga langgam lang, sabay ng mapanglait na sigaw. Mga walang silbi, ang Four Symbols Auspicious Formation ay hindi lugar para sa mga talunan kagaya nyo. Umuwi na lang kayo, at magreklamo sa nanay nyo. Sa sandaling ito, mabilis na hinawakan ni Lingling ang likod ni Mei Yuchen. Galit ang sumiklab sa kanyang dibdib, kumunat ang kanyang noo, nanlilisik ang mga mata sa galit at sa isang sigaw na nagpagalaw sa hangin, bumulalas siya. Hoy, huwag kayong masyadong mapang-api, lumingon si Cheng Gaier, gulat na gulat. Nanlaki ang mga mata. Oy, hindi ba ikaw yung inutil na tauhan dati? Sinundan pa ito ng lalong mapanirang pagtuligsa. Di ba ikaw yung pinalaya sa Bright Moon Mountain Villa? At sa puntong ito, si Lingling, halos umuusok na ang ilong, ay nagngangalit sa galit. Ang kanyang noo ay tila guhit ng kidlat sa gitna ng bagyo.